Mr. Daniel Padilla, abay agarang inamin ang kanyang kahandaan sa pag-aasawa. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And now, let's watch this video clip kung saan isa sa mga short clips ni Mr. Daniel Padilla. Let's watch this video. Oo, grabe. Kamusta naman? Iconic. Iconic. Sobrang, I think, parang best gift ng, ngayon 30 na ako. Talaga ba? Tsaka sakto 30th birthday ko. So, yeah, bucket list yun sa akin. And, yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Anong angle ng kwento yung pinaka natuwa kang shinare dun sa Rolling Stone interview? Actually, hindi ko na maalala yung mga pinag-usapan namin ni Nick Lau dun. Sobrang casual lang ng usapan Pinahinto na lang kami, bitin nga kami dalawa. So, papunta pa lang kami sa magandang part, exciting part, kinat kami. But yeah, syempre, for the book sa akin yung Rolling Stones and forever kong cherish yun. Baka unang-unang sarili kong photo na ipa-frame ko yun. Beach, nag-ano pa rin, cover for Rolling Stone? Oo, grabe. Kamusta naman? Iconic. Iconic. Sobrang, I think, parang best gift ng But langit ang pasasalamat ni Mr. Daniel Padilla dahil sa mga sunod-sunod na proyekto at sunod-sunod na mga brand na ini-endorso nito dahil pagkatapos ng kanyang matagumpay at pagsusumikap na iangat ang kanyang sarili pagkatapos ng mga issue na kanyang kinapalauban ay pinakita niya dito na kaya niya talaga na tumayo sa sarili niya, 'di ba? So, pero alam niyo po ba na mas pinag-usapan din ang ilan sa mga sagot ni Mr. Daniel Padilla patungkol po sa issue ng pinaghahandaan niyang pag-aasawa. Si Daniel Padilla kasi isang sikat na pinakasikat at pinakamamahal na aktor ng kanyang henerasyon ay muling naging sentro ng atensyon matapos mong ibahagi ang kanyang saloobin tungkol sa hinaharap sa partikular na posibilidad na pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Sa isang panayam habang nagtatrabaho sa isang teleserye na kinukunan sa Marawi, pinahayag ni Daniel ang kanyang pasasalamat sa mga taga-suporta at sinasabing siya ay unti-unti nang naghahanda para sa kanyang kinabukasan. Isa na rito ang pagtutok sa negosyo at ang kanyang pagkilala sa bagong yugto ng buhay bilang 30 years old na lalaki. Sa artikulong inalathala ng Abante Tonight noong June 20, 2025, maraming aspeto ng buhay ni Daniel ang naungkat mula sa kanyang trabaho, karanasan sa Marawi, relasyon sa mga kasamahan sa trabaho at ang kanyang personal na paglalakbay patungo sa mas seryosong at responsableng buhay. Sa isa sa mga pangunahing binigyang diin ni Daniel ay ang kanyang karanasan sa Marawi kung saan kinunan ang isa sa kanilang mga teleserye. Malinaw na sa kanyang pananalita ang labis niyang humanga sa pagtanggap sa kanila ng mga lokal. Anya, araw-araw hindi kami iniiwan. 100% support. Talagang sinuportahan kami. May dinner break, lunch break, binibigyan kami ng pagkain. Hindi makakaila na malaki ang naitulong ng mga taga Marawi sa production. Hindi lamang ito naging lokasyon sa kanilang shooting, kundi naging tahanan at kanlungan sa panandaliang panahon. Ang mainit na pagtanggap ay nagsilbing paalala sa aktor na sa kabila ng kahirapan sa isang lugar sa bansa, may kabutiang loob pa rin sa puso ng mga tao. Ang kanyang pasasalamat sa kapatid nating Muslim ay nagpapakita rin ng kanyang respeto sa kultura at relihiyon ng iba, isang positibong modelo sa mga kabataang nanonood sa kanya. Bukod sa kanyang pasasalamat sa mga taga Marawi, inilahad din ni Daniel ang malalim na samahan na nabuo nila sa kanyang mga kasamahan sa teleserye, kabilang na sa mga nabanggit ay sina Ian Veneracion, Baron Geisler, Maris Racal, Kayla Estrada, Anthony Jennings at Richard Gutierrez. Hindi biro ang shoots namin, sabi niya, sa hirap ginhawa, magkasama kami sa lahat. Kami nagtatawanan, iba yung nabuo namin na grupo sa show na to. Isa itong patunay na dedikasyon ni Daniel, hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang kasama na marunong makisama at bumuo ng samahan. Sa isang industriya na madalas ay puno ng kompetisyon at
atensyon, mahalaga ang ganitong klase ng pakikipag-ugnayan. Sa larangan naman ng karera, inihayag ni Daniel ang kanyang intensyong manatili muna sa mga action roles. Anya, I'll stay with actions muna, enjoy ako sa ginagawa ko now. Ang pahayag na ito ay indikasyon na siya ay patuloy na naghahanap ng growth at pagbabago bilang artista. Hindi siya kontento sa pagiging isang heartthrob o rom-com actor lang. Nais niya ring ihasa ang kanyang kakayahan sa mga seryosong genre. Ngunit ang pinaka nakapansin-pansin sa kabuuan ng panayam ay ang pahayag ni Daniel tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayon sa kanya, siya ay nagsisimula ng mag-invest sa negosyo bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa hinaharap. Hindi na rin ito bata, 30 years old na ako, sabi niya. So I have to think about my future, na may future plans. Siyempre, we have to be wise, pahayag niya. Dito magsimulang umugong ang tanong, pinaghahandaan na ba ni Daniel Padilla ang kanyang pag-aasawa at paglagay sa tahimik? Sa kanyang pahayag, makikita ang malinaw na pagbabago sa pananaw ni Daniel. Kung dati ay nakikita siya sa isang bilang teen idol bida sa mga kilig serye at pelikula, ngayon ay isa na siyang 30 years old na lalaking may malinaw na direksyon sa buhay. Ang kanyang pagbanggit sa negosyo, kinabukasan at pagiging wise ay ang mga indikasyon ng kanyang maturity. Isang malaking hakbang mula sa kanyang mga nakaraang taon sa showbiz. Ang idea na siya ay nag-iisip na ng kasal ay isang personal na desisyon. Hindi basta-basta, hindi man niya tuwirang sinabi na ikakasal na siya, malinaw na kinikilala na niya ang yugto ng buhay kung saan ito ay hindi na malayong mangyari. Marahil ito ay hindi lamang bunga ng edad, kundi ng mga karanasang humubog sa kanya sa mga pagkakaibigan, trabaho at relasyon. Bagamat walang binanggit na pangalan si Daniel, alam ng publiko na isa sa kalahati ng Katniel ang tambalan nila ni Catherine Bernardo sa loob na maraming taon. Silang dalawa ay naging simbolo ng ideal love team sa showbiz. Ngunit sa mga lumipas na buwan, maraming chismis ang lumabas na hindi na sila romantically involved. Kung ganon, sino nga ba ang kasama ni Daniel sa mga planong ito? Isa ba itong bagong pag-ibig o patunay lamang na nais na talaga niyang maging independent sa kanyang mga personal na desisyon? Ano man ang kasagutan, isa itong matapang na hakbang sa kultura ng showbiz sa Pilipinas kung saan halos ay isinasa publiko ang kanilang pagkilala sa pribadong pangarap ay may bigat na lalim. At dahil po dito, meron din po siyang mga mensahe na inilabas para sa kanya pong mga tagahanga. Ang pagiging bukas kasi ni Daniel sa usaping pag-aasawa ay may positibong epekto sa kanya mga tagahanga. Sa halip na manatiling imahe ng isang binata na laging masaya sa likod ng kamera, ipinapakita na siya rin ay isang taong naghahangad ng normal na buhay, pamilya, negosyo at kasiguraduhan sa hinaharap. Ito ay isang magandang halimbawa ng responsableng pagharap sa buhay. Hindi lang ng artista ay may ganitong paninindigan. Si Daniel ay nagpapakita ng mas makabuluhang pagkatao, isang lalaking hindi lamang iniisip ang kasalukuyan, kundi pati ang darating na panahon. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!